So hello guys at welcome back po ulit sa ating channel at muli po tayong mag-update. So second video na to for today, ano. And of course don't forget to subscribe sa ating channel. Ayan. So let's start. Ayan. Unahin natin yung Mega World. Mega World. So for this one, grabe din to eh. Grabe chart na to, no? Malala. Lugi malala kung nakabili ka no 2019. 6.3. Grabe, tas ngayon 1.77 na lang guys, no? So far kasi kung titignan natin, medyo so actually hindi siya naka-recover. Ayan, pero nag-bounce siya, no, nung pandemic. Nag-bounce yan eh, oh. Eto yun eh, oh. From 2019 diretso hanggang dito, COVID na to. Ayan, 2020. Then sharp recovery. Yun nga lang hindi na sustain eh, ayan, no. O diba, so medyo nag-sideways pa nga sa part na to, sa area na to, no. So medyo nag-sideways dito guys, ayan, no. Pasmado na kami ko. Oops. O diba, so medyo nag-sideways pero hindi na sustain. Ayun na yun, gumapang ng gumapang pababa, no. So ngayon wala eh. Wala guys, ano. Still bearish, tapos yung support andito sa 1.73. Ayan. Plus lower highs pa to guys. Ayun ang kina-bearish na to. Ayun, no. Daming retest niyan pero ala eh, no. So hindi man lang nag-fake out dun sa taas, no. Bearish. Yun lang, no. So ang pwedeng ano dito, next target ko hindi mag-hold sa 1.73 support. So sa malamang dito na sa 1.57. Grabe. Laglag na laglag to guys, no. O yun, so maybe ito pwedeng support. Just in case lang, no. Ayan. So baka lang naman na maging support to. Ayan. Pero for now, yun nga, bearish guys eh. Kahit anong tweak mo dyan, bearish. Bearish to, no. Ayan. So let's move. MEG, ano, tapos AEV. AEV. For AEV guys, ayun, nalaglag na din to sa may support. Yun lang ang masakit, no. From 35, 32 na lang ngayon. So maybe pwede to mag-retest dito sa may ano niya, yung sa may COVID low na to, no. Ay possible nga doon guys. 25 na to, yung area na to 25, tas dito 26. Of course malapit lang yan, ano, too close kung titingnan natin. From 25, 26 mag-draw tayo ulit. Ayan, para may reference tayo. Ayan, so dito malapit guys. O ayan, kasi wala nang ano dito. Ayan, so dito na yung pwedeng next target for AEV, ano, 32 to 26. Yun lang. So ilang percent yun from here. So katila natin. Ayan, from here tas hanggang dito negative 19. So alas 20% guys ang pwedeng ibagsak na to. Bearish.
For me, stay away muna dito. Medyo hindi maganda yung chart eh. SECB, ayan, so medyo bilisan natin. So dito naman, downtrend din, tas nasa support. Tignan natin. Pero for me, ang mas conservative na ano dito, na approach. Okay, pag nag-breakout, wala pa naman kasing breakout dito, kaya magiging bearish pa rin ako rito. In my opinion. At pwede pa rin itong malaglag sa 50.7, ano. So yun na kasi yung ano niya, next target. And kung titignan natin, this is very very crucial for SECB, because kung titignan natin, ayun no. So ito na guys yung dating ano niya, all time high, tapos nag-retest ngayon. So pag nalaglag, uy, teka, diba? So ano ka na lang, kumbaga mapapaisip ka na lang, no, for this one. Kaya for me, mas conservative approach, mag-breakout muna bago ano dito, ano, pumasok. Goals pag ano, pag di nag-breakout, no, kasi pwede malaglag to as low as sa 50, 50, ano, medyo mababa. Next one, FGen. So halos ganun yung itsura ng mga chart. Nakakasawa ng tignan minsan. Palaging pababa. Ayan, parang medyo maganda lang na mga chart ngayon yung ano, yung sa mga REITs, REIT. O sige, i-check nyo yung mga chart ng ano, mga REITs. Magaganda. Hindi katulad ng mga ganito, no. Ayan. So for now, nasa support naman to FGen. Ayan. So still nasa green box. Pero kung hindi siya mag-hold, so next target 15 sa 15. As simple as that. Ayan. Pero kung ano naman siya mag-hold, so pwedeng mag-rally ulit hanggang dito sa may resistance natin, 19.75, no. So ilang percent yan from here, tapos hanggang dito, so halos 20% din yan. Okay, kasi ito yung kanyang ano ngayon eh, movement niya, medyo sideways, ayan, no. Next, FGen URC. URC mega up down. Mega up down guys. Uy, malala to, no. It means weak pa rin, ano, and pwede pa rin bumalik dito. Me personally, pwede talaga 93.75, no. Ayan. So ito yung sa may COVID eh. Okay, boom, nag-bounce, rejected, balik ulit dito, tapos dun ulit, tapos balik ulit, di ba? So parang nauulit-ulit lang din, ano. Okay, and kaya for me, so pag nalaglag dito, maybe mag-hold tapos bumalik ulit. Much better kung mangyayari yun, ano, sa 159. Pwedeng ganun yung setup dito for URC, since I think mukhang sideways to. Ayan, parang globe lang, ano, kung titingnan nyo yung chart ng globe. Ang tagal nagbabounce nun, ano. Di ba, pag ganyan-ganyan lang siya sa taas eh. Breakout, tapos bumalik ulit. Sideways ulit. Ayan. So for this one, magiging ano ako dito, bullish pagka nakapanik dito sa may resistance. Ayan, no. So sa ngayon 50-50 pa, sideways, no. So ayan siya yo, yung kanya itsura, bouncy. So yun nga lang, sobrang tagal nung kanyang accumulation pace kung di na siya malalaglag, no, dun sa may ano niya, support.
Ayan. Then yung last but not the least, JFC, Jollibee. Ayan. So baka magtampo na si Jollibee. Hindi natin ina-update. So for this one, so I see of course sideways din to. Yun nga lang, talagang hirap na hirap mag-breakout dito, pero good thing na rin kasi medyo matagal yung kanyang pag sideways. So it means magandang catalyst to at setup once na mag-breakout. Ayan. So mas matagal, the longer the better, of course. And kahit sa tunay na buhay man, di ba? Di ba? Ayan. So dito rin sa sa stock market and even sa crypto, pagka nag-sideways na ng matagal, tas nag-hold, then pagka nag-breakout sa taas, magtaka ka na, Pag di ka bumili, may iwan ka. Ayan. Pero dito kasi wala pang confirmation. And yung confirmation nga natin, yung breakout. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.